Hello everyone! Andito na naman ako ulit sa aking pag-upload ng mga halaman. Okay, so ito po ay celery. Ganito po kataba ang aking halaman na celery. Ang celery po ay ang napakamaraming nutrients po. Maganda po sa ating katawan. Ayan. So ngayon nangunguha ako ng mga laylay na. Kailangan siyang kunin kasi masasayang lang. At saka may chance pa po na dadami ang mga bagong leaves. Ganyan. Okay? So, ganyan lang po. Now, ang nutrients po nito ay pwede nyo pong ma-search sa Google. Doon mo malalaman kung ano ang mga nutrients na kailangan nating katawan na nandito sa celery. Okay? And then, pasanayan lang po kasi yung celery po is mayroong exotic taste. Mayroong exotic smell. Kaya kung nasanay na kayo, tulad ko, nasanay na ako, hindi na ako napiktuhan sa kanyang smell at sa kanyang taste. Yan. Gustong gusto ko na po itong celery. Ganyan. So, hindi pa ako mauubusan ng celery. Ito po ay maglast ng 6 months. Yes, 6 months or 7 months. Kasi kinukuhanan ko na lang ng laylay. Ganyan. O, ganyan lang po. Ayan. O, diba? So, may mga bagong dahon na ma-develop dyan. Ayan. And then, didiligan po yan. Okay? So, mataas po ito sa antioxidant. Basta ang dami po, ang dami. And then, ginagawa ko po itong alternatives sa ng tea. Okay? Ginawa ko itong tea or ginawa ko itong juice. Okay? Alam nyo naman na pag tumatanda tayo, mahilig tayong umiinom ng mga hot. It's either juice or tea. So, ito na po isa sa mga ginagamit kong tea. Yan. Hindi naman pwede sa isang araw inom ng coffee, di ba? So, kailangan mayroon tayong alternatives na healthy naman. So, ito po ang ginagamit ko bilang alternative na nutritious naman. Okay, so ngayon, ito hinuhugasan ko na po siya. And then, isiparate ko na po yung stalk at saka yung kanyang leaves. At yung stalk, ilagay ko sa separate container at saka yung leaves naman sa other container. Ilagay ko lang po ito sa ref after. Okay? So, sa tagalan na po, itong mga dahon ito at ang mga stalk na ito ay magda-dry. Ganon. Ganyan lang po. Hindi ko sila binibilad sa araw. Ganyan. Okay? Ganyan lang po. And then, pagkatapos niyan, ay maglagay ako sa sa baso upang gawin kong tea. Ganyan. Ayan na po. Okay, so ayan, ganyan lang ang technique ng paggawa ng tea, and then pag-preserve ng mga dahon ng celery at mga stalks for future use. Ganyan. So, hindi talaga ako mauubusan. Kasi kapag naka-dry na po siya, nalagay na po siya sa container, hindi na po siya nasisira. 1 taon pa po yan. Maglalas ng 1 taon. Basta kay close lang po talaga. Yan. So, ganyan lang po ang teknik kung paano tayo magkaroon ng enough supply ng celery. Pwede naman po, maliban sa tea, pwedeng smoothies, pwedeng ilagay sa mga pagkain, sa ulam, ganyan. Kailangan talaga nating mga matatanda ay umiinom ng tea. Okay? So, kaya kailangan magkaroon tayo ng maraming halaman na pwede nating gawing tea. Okay? So, ako meron akong celery, meron akong parsley, meron akong basil, and then meron din akong yung peppermint. Okay? So, basta marami akong pagkukunan ng gawing tea. Ganyan. So, yun ang dapat
upang maiwasan ang pag-inom ng maraming coffee. Kasi kapag tumatanda tayo ay gusto na nating uminom ng kahit okay? So, upang maiwasan ang pag-inom ng maraming kape na nakakasira naman sa atin, ay inom na lang tayo ng iba't ibang klaseng tea. At kung maari, puro natural. Okay. So, hindi ako bumibili ng tea na sa market. Hindi na ako bumibili kasi gusto ko yung fresh, natural na halaman ang gawin kong tea. So, marami akong mapipilian. Meron din akong halaman na galing sa Malaysia. Nakalimutan ko yung pangalan. Saba snake grass pala. Yun. Mayroon akong saba snake grass. Okay? Okay, so sa sugar po, ang gagamitin ko po ay stevia. So, stevia is the natural sweetener. Yan. Stevia po yan. Pwede po yung kainin mo lang diretso. Marami din po siyang nutrients, ang stevia. So, maliban sa pwede mo siyang isabay sa ibang mga tea as sweetener, natural sweetener, pwede mo rin siyang kainin diretso kasi mayroon siyang sariling nutrient contents na nakapagbibigay sa atin katawan ng kalusugan. Ganyan. Okay, so ngayon, lagyan ko ng tubig ang aking dahon ng celery at stevia. Okay, so ganyan. And then, ayan na po. Mayroon po akong maliit na kitol, pang tea lang po yan. Yung maliit ko na kitol, ganyan. So, masarap po yan. Pwede mo siyang inumin, diretso na ganyan. Matamis na po siya. Tama lang po ang kanyang tamis dahil hindi naman marami ang inilagay kong stevia. And then, pwede rin po siyang dagdagan ng kalamansi kung gusto mong mayroon siyang asim-asim. Yan. So, ganyan po. Yan ang kalamansi. So, pwede mo siyang ilagyan ng kalamansi. Ganyan. Oo. So, ikaw na pong bahala. So, pwede pong honey ang ilagay mo as sweetener. And then, pwede pong lemon ang ilagay mo. Parang may asim. Pwede na rin pong walang kalamansi or lemon. Ganyan lang po. Ayan, masarap na po yan. Healthy na po yan. Okay, so yan po ang aking tea. So that is all and bye-bye!